December 2, 2019 sa Vietnam, isang babaeng pumunta sa hospital na may dalang regalo bandang alas 4 ng hapon. Regalo ng mga Mandarin Orange, humba o ang pulang envelope na nilalagyan ng pera ng mga Chinese para pang regalo at 6 na mga bubble tea. Ayon sa babae, regalo yon para sa mga nurse. Sino ba naman ang may ayaw sa bubble tea? Sa panahon ngayon, halos lahat ay gustong-gusto ang bubble tea. Ang tea ay para kay Nurse Nguyen Thi Han o tawagin na lang natin siyang si Yen. Pero noong araw na yon ay naka-off duty si Yen kaya ang kasamahan niya na si Lily ang tumanggap. Inakala ni Lily na isa lamang itong pasasalamat mula sa isang pasyente dahil karaniwan namang prutas ang ibinibigay nilang regalo para sa mga nurse. Hindi na masyadong nagtanong pa si Lily sa babae. Para sa kanya, isa itong magandang gesture sa gitna na kanilang napaka-busy na araw sa trabaho. Tinawagan ni Lily si Yen at ikinuwento ang tungkol sa regalo. Bubble tea pala ang paboritong inumin ni Yen. Si Yen at Lily ay hindi lamang magkatrabaho kundi matalik din silang magkaibigan. Sinabi ni Yen na hindi siya papasok sa araw na yon kaya hiniling niya na ilagay na lang sa ref ang mga inumin at pwede namang uminom ang ibang nurse. Nagbiro pa nga si Lily na mukhang masarap ang mga tea at iinumin pa rin niya pati ang parte ni Yen. Karaniwan mga ganitong inumin ay naka-vacuum sealed na plastic at kailangan pang tusukin ng straw para mabuksan. Kaya kung may tumapon man, hindi yun pangkaraniwan. Pero hindi na rin ito pinagdudahan ni Lily. Alam ni Lily na mas gusto ng karamihan sa kanyang mga kasamahan ang milk tea. Kaya inilagay niya sa ref ang mas maiitim na inuming kulay kape at iniwan ang 3 milk tea na nasa mesa sa break room para malayang kunin at inumin ng mga nurse. Lumipas ang ilang oras at walang gumalaw sa bubble tea. Bandang 5:30 ng hapon dumating ang anak ni Lily sa ospital mula sa paaralan na karaniwan na itong nangyayari. At gaya ng inaasahan sa isang bata na makakita ng masarap na boba tea, agad niya itong gustong inumin. Pero sinabihan siya ni Lily na maghintay hanggang alas 6 ng gabi kapag tapos na siya sa trabaho para sabay nilang ma-enjoy ang kanilang inumin. Bandang alas 6 may isang clinician na dumaan sa break room. Ngunit masyado siyang busy kaya hindi na kumuha ng boba tea. Nang tumuntong na ang alas 6, kumuha si Lily at ang kanyang anak ng tig-iisang baso mula sa mga inuming naiwan sa mesa. Naubos ng bata ang sa kanya at si Lily naman ay kalahati lang na inom. Ang natira ay inilagay niya sa ref para inumin sa sunod. At wala namang nangyari. December 3, 2019, isang normal na araw para sa lahat. Dumating si Lily para sa kanyang duty sa Tai Ben Long Hospital. Ang una niyang ginawa ay pumunta sa ref at ininom ang natitirang kalahati ng kanyang tea. Sa halos parehong oras, ang 29-year-old na nurse na si Nguyen Thi Han, na tawagin na lang nating si Hannah, ay naka-duty sa pangumagang shift. Kakabalik pa lamang niya sa trabaho 2 buwan bago yon matapos magpahinga para alagaan ang kanyang bunsong anak na kaka-18 months pa lamang. Mahalaga ang trabahong ito para sa kanya dahil kailangan niyang suportahan ang kanyang 3 anak at ang kanyang mister na walang regular na kita. Matapos gawin ang kanya pang araw-araw na gawain, nagkaroon siya ng break bandang alas 10 ng umaga. Nakasalubong niya si Lily at nagsabi sa kanya tungkol sa bubble tea sa ref at hinikayat siyang kumuha. At syempre, hindi niya tinanggihan ang libre at masarap na inumin matapos sa isang nakakapagod na umaga. Kaya uminom siya pero 2 lagok lamang. Oo, 2 maliliit na lagok lamang. Pero bakit? Dahil mapait ang lasa ng tea. Nagreklamo siya sa mga kasamahan niya na naroon din sa break room at sinabing mapait at parang may kemikal ang lasa. Hindi ito katulad ng karaniwang milk tea. Iniluwa niya ito at nagpunta sa banyo para magmumog, ngunit hindi na siya nakalabas ng banyo. Bago pa man siya makatayo ng maayos, bigla siyang bumagsak sa sahig, nangisay at bumula ang bibig. Hirap siyang huminga habang agad na rumisponde ang ibang medical staff para tulungan siya. Mabilis siyang isunugo sa emergency room na ilang hakbang lamang ang layo. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagsisikap ng mga staff, hindi na siya nailigtas. Namatay si Hannah makalipas lamang ilang minuto sa emergency room. Kahina-hinala ang bigla niyang pagkamatay para sa mga medical staff dahil bumubula ang kanyang bibig, isang malinaw na palatandaan ng pagkalason. Napakakonti ng mga bagay na pwedeng magpaliwanag ng ganong kabilis na pagkamatay, maliban na lamang marahil sa atake sa puso. Bandang alas 4 ng hapon, ipinaalam sa pulis ng lungsod ang kahina-hinalang pagkamatay ni Hannah. Bagamat wala pang siguradong sanhi sa oras na yon, kakailanganin pa ng panahon at pakikipagtulungan ng kanyang pamilya para magsagawa ng autopsy.
Habang hinihintay ng lahat ang balita mula sa mga pulis, may isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Tumanggi ang pamilya ni Hannah na magsagawa ng autopsy. Naniniwala sila na ayon sa kanilang pananampalataya, hindi dapat gambalain ang katawan ng yumao at dapat itong maiuwi at mailibing ng buo at hindi ginagalaw. Para sa kanila, kahit ang paunang forensic examination ay itinuturing na pag-abala sa kaluluwa ng pumanaw na mahal sa buhay. Gayunpaman, dahil sa kahinahinalang mga pangyayari at sa mga rekomendasyon mismo ng mga medical staff, nagpasya mga investigador na ituloy ang masusing investigasyon. At napakaraming red flags sa ebidensya. Una, lahat ng milk tea na natagpuan ay may matapang at mabahong amoy, kahawig ng mapait na almond. Tugma ito sa mapait na lasa na inilarawan ni Hannah matapos ang kanyang unang 2 lagok. Sa matitinding sintomas na tumama kay Hannah sa loob lamang ng ilang minuto ay nagsimula sa loob ng 1 segundo matapos niyang tikman ng tea. Ang misteryosong taong naghatid ng tea ay inilarawan na payat ang pangangatawan, humigit kumulang na 5 feet ang tangkad at nakasuot ng mask. Isang bagay ang malinaw, sinadya ang ginawa. Aabutin ng panahon ang toxicology results dahil may isang tanong na kahit ang mga batikang detective ay naguluhan. Paano namatay si Hannah ng napakabilis at napakabrutal? Samantalang si Lily at ang kanyang anak na nakainom ng buong cup ng tea ay walang nangyari sa kanila at hindi malang nakaramdam ng mapait na lasa sa kanilang inumin. Hindi makatwiran kung paano hindi nalaso ng mag-ina habang lahat ng natitirang tea sa ref ay may matapang na amoy na malinaw na palatandaan ng pagkalason. Ang 3 natitirang tea sa ref ay lahat nagmula sa iisang brand na bubble tea, ang Toco Toco Bubble Tea. Ipinagtanggol ng Toco Toco Bubble Tea ang kanilang produkto. Samantala, sinimula ng mga detective ang paisa-isang pagtatanong sa lahat ng saksi. In-interview sila na magkakahiwalay para ma-verify ang kanilang mga salaysay at hanapin ang pinakamagkakatugmang version ng mga pangyayari. Sinimula nila sa unang humawak sa mga inumin, ang assistant nurse na si Famty Lai o si Lily. Inilarawan ni Lily ang babae naghatid ng bubble tea na maliit at payat, humigit kumulang na 5 feet ang tangkad, nakasuot ng sombrero at medical face mask na halos tumatakip sa buong mukha nito. Ang babae nagsasalita na may North Vietnamese accent na nagpapahiwatig na lokal siya sa lugar. Para kay Lily, walang kahinahinala sa tagpong yon. Isa lamang itong karaniwang pagpapadala ng pasasalamat sa mga staff na inaakalang mula sa pamilya ng isang pasyente. Napansin ng mga detective na lahat ng tea ay inihatid para kay Yen at hindi kay Hannah. Kaya bakit 6 ang tea? At bakit hindi nalason si Lily at ang kanyang anak? Isa ba itong personal na alitan sa pagitan ng mga nurse? May banggaan ba sa trabaho na nauwi sa kamatayan? Mabilis itong napawalang bisa matapos interviewin ng mga staff. Pinatunayan nila na maayos ang kanilang professional relationship at walang anumang palatandaan ng tensyon o alitan sa pagitan ng mga nurses. Ngunit may isang bagay na lumitaw. Kamakailan lamang nakatanggap si Yen ng isang nakakabahalang message sa kanyang cellphone. Nung una, binaliwala niya ito at inakalang biro lamang. Ngunit nang magkataon na tumugma ang timing nito sa insidente ng pagkalason, nagsimula siyang magduda. Ang anonymous na mensahe ay nagsasabing may ibang babae ang kanyang mister. Tinanong niya ang kanyang mister tungkol dito, ngunit tinanggi nito at sinabing walang katotohanan ang paratang. Sinubukan nilang tawagan pabalik ang numero, ngunit tila naka-off ang telepono. Sa puntong yon, mukha lamang talaga itong isang prank. Samantala, iba pang investigador ang nagtungo sa bubble tea shop sa 13 Liquiton Street, Taiben City. Mabuti na lamang at malinaw na naalala ng mga empleyado ang order nung araw na yon. Noong December 2, nakatanggap sila ng tawag para sa 6 na bubble tea, eksaktong dami na inihatid sa ospital. Delivery order yon at inihatid ang mga inumin sa isang intersection malapit sa Angdok Osteomatrix Hospital. Naalala ng delivery driver na iniabot niya ang mga inumin sa isang babaeng nakasakay sa scooter na nakasuot ng helmet at sunglasses at halos natatakpan ang buong mukha. Ang sunod-sunod na pangyayaring ito ay pinatibay ng CCTV footage sa kahabaan ng rota. Natunto ng mga pulis ang babaeng sakay ng scooter na tugma ang itsura at kasuotan sa mga salaysay ng mga saksi. Nakita siyang naroon sa lugar sa oras na dinala ang mga inumin sa ospital at malinaw ang kuha ng plaka ng scooter. Ang plaka ng scooter ay nakarehestro kay Lai T.Q. Trang o kay Lai. Nang puntahan ng mga pulis ang kanyang bahay at kumpirmahin ang kanyang pagkakakilanlan, nagulat sila dahil hindi lamang kung sino siya, kundi kung kanino siya konektado sa kasong ito. Hindi pala estranghero si Lai dahil kilala niya si Yen.
Sa katunayan, matagal na silang magkakilala. Paalala lamang, si Yen ang nakapangalan na tatanggap ng bubble tea sa ospital, ngunit wala siya sa trabaho nung araw na yon. Sila ay mismong pinsan ni Yen at hindi basta malayong kamag-anak. Mag-first cousin sila at magkasama sila lumaki at madalas magkasama. Ayon sa lahat ng mga nakakakilala sa kanila, napakalapit nila sa isa't isa. Madalas magkasama sila sa pamilya ni Yen, sabay sila nagbi-beach, bumabiyahe, kumakain sa labas at kadalasan ay kasama ang buong pamilya ni Yen, ang kanyang mister at ang mga anak. Kaya ang malaking tanong, bakit gugustuhin ng pinakamalapit na pinsan ni Yen na ipapatay siya? Bakit pa siya nag-abala na magkunwaring kamag-anak ng pasyente at maghatid ng 6 na bubble tea na may lason para kay Yen? Balak ba nila na may mamatay pang iba sa ospital? Sigurado namang hindi at hindi iinumin ni Yen ang 6 na bubble tea mag-isa. Alam nila na ibabahagi ni Yen ang mga inumin, kaya mas lalong nagiging misteryoso at nakakatakot ang motibo sa likod ng ginawa niya. Habang mas maraming nalalaman ng mga investigador, mas dumami rin ang mga tanong. Ngunit ayon sa nangyari, maaaring may katotohanan sa text message na natanggap ni Yen. Ang kanyang mister na si Kyuyan na may-ari ng gym kasama si Lai ay madalas na magkasama ng palihim sa likod ni Yen at naniniwala ang mga tao na sila ay may relasyon. Bagamat walang alam si Yen, 2 linggo matapos ang pagkalason, noong December 16 dumating ang resulta ng toxicology report. 4 sa 6 na cup ng bubble tea ay positibo sa cyanide. Ito ay isang nakamamatay na concentration ng isang compound na kilala na pumapatay sa loob lamang ng ilang minuto. Mahigit sa 1,000 times na nakamamatay na doses ang natagpuan sa bawat tea at walang tsansa na makaligtas ang sinuman sa uminom. Ipinaliwanag nito kung paano kasapat na ang 2 lagok para magdulot ng nakamamatay na doses. 2 inumin lang ang walang cyanide at ito ay ininom ni Lily at ng kanyang anak. Isa itong pure fate na parang deadly games ng Russian roulette na hindi nila alam na nilalaro. Napakaswerte ng mag-ina. Agad na dinala sila para sa pagtatanong at hinarap sa CCTV footage pati na rin sa maraming ebidensya laban sa kanya. Wala akong masyadong detalye kung anong nangyari sa likod ng mga nakasarang pinto pero agad siyang umamin. Sinabi niya na ginawa niya ito dahil may romantic relationship siya sa mister na kanyang pinsan. Nagmamahalan sila pero piniling tapusin yon ng lalaki at hindi niya yon matanggap. Sinubukan niya mag-move on pero sa tuwing nakikita niya ang lalaki kasama si Yen na kanyang pinsan, sobra siya nagsiselos at nasasaktan. Sinabi niya na naghahanap pa siya online ng mga paraan para saktan ang kanyang sarili. Doon niya nalaman ang tungkol sa cyanide at natagpuan kung paano ito mabibili ng maramihan. Pero sa halip na gamitin ang lason sa sarili, binago niya ang plano para gamitin ito laban sa kanyang pinsan. At ito pa, bumili siya ng 2 litro ng cyanide. 2 bote ng tig-1 litro. Nakakagulat kung gaano kadali mabibili ang isang nakakalasong kemikal sa ganitong dami na kayang pumatay ng libo-libong katao. Sinabi ni Lai na noong umaga ng December 2, bumili siya ng prepaid SIM card at tumawag sa Toko Toko Bubble Tea Shop para umorder ng 6 na inumin na siya mismong kumuha gamit ang kanyang scooter sa isang intersection. Pagkatapos, diretso siyang pumunta sa butika para bumili ng syringe at karayom. At doon na niya nilagyan ng cyanide ang 4 sa 6 na tea. Pero bakit hindi lahat? Ayon sa kanya, nang mai-inject na niya ang ika-4 na tasa, naubos na ang kanyang cyanide. Ang sinumang nagpaplano ng ganito, lalo na kung ang target ay ang sariling pinsan dahil sa selos sa isang relasyon na kinasasangkutan pa niya mismo, ay isang baliw at wala sa maayos na pag-iisip na tao. Orihinal na plano ni Lai na kumuha ng delivery driver para hindi na siya kailangang pumunta mismo sa ospital. Pero nang hindi ito nagtagumpay, siya nang gumawa nito. Bumili siya ng isang bag ng mga orange at inilagay sa isang pulang envelope ang 100,000 Vietnamese dong o halos 200 pesos lamang. Sinabi niya na ang pinakamahirap na bahagi ay ang manatiling kalmado at habang papasok sa ospital na may dalang nakamamatay na regalo. Diretso siyang pumasok sa administrative office ng Internal Medicine Department 3. Ibinigay ng maayos ang mga dala at lumabas na parang walang nangyari. Sinabi ng lahat ng nakakita sa kanya na normal lang ang kilos ni Lai pero hindi nila alam na sa loob niya ay sobra na siyang kinakabahan. Ang kanyang mga pahayag ay tugma sa mga ebidensya. Kinabukasan, inilibing ang bangkay ni Hana. Nagulat ang pamilya niya pero alam ng mga doktor at investigador ang katotohanan. Hindi namatay si Hana dahil sa atake sa puso. Dahil ang cyanide lang ang natagpuang nakamamatay na substance sa kanyang tiyan.
Sa paglilitis noong 2020, inilantad ang katotohanan. Inamin ni Lai na maraming beses siya nakipagkita sa mister ni Yen sa mga motel habang may relasyon sila. Alam niya na ang nakamamatay na lakas ng cyanide, pero pinili pa rin niyang ipagpatuloy ang kanyang plano. Yun ay ang alisin ang kanyang pinsan at kunin ang kanyang lugar. Sinabi niya na nagsisi siya nang umalis na mainiwang poison na bubble tea, pero natakot siyang bumalik at pigilan ito. Inamin din ni Lai na nakaramdam siya ng kakaibang pakiramdam nang marinig niya na hindi ang kanyang pinsan ang namatay. Noong July 17, 2020, opisyal na binuksan ng People's Court ng Chanmen Province ang paglilitis laban kay Lai. Ang naunang pagtatangkang paglilitis ay hindi natuloy dahil sa kanyang lumalalang kalagayan sa kalusugan. Ngunit nang bumalik ang kaso sa korte, malinaw ang posisyon ng mga taga-usig. Ito ay isang malamig at planadong krimen dahil sa selos at obsesyon para protektahan ang isang bawal na relasyon. Sa korte, pinakita nila ang pagsisisi at humiling ng kapatawaran. Taos-puso siyang humingi ng tawad sa pamilya ng biktima habang nakayuko ang kanyang ulo sa harap ng hurado. Ngunit tapos na ang pinsala, isang nurse ang namatay at maaring may iba pang nalagay sa panganib. Ang courtroom ay napuno ng matinding emosyon habang nagsasalita si Lai. Halos hindi mapigil ang pag-iyak ng ina ni Hana habang yakap-yakap ang litrato ng kanyang yumaong anak. Si Yen na ilang linggo nang naniniwala na aksidente lamang ang nangyari ay hindi makapaniwala na ang kanyang sariling pinsan ang nasa likod ng lahat, lalo na't nalaman din niyang may relasyon ang kanyang mister at pinsan. Matapos sa pag-aresto kay Lai, saka lamang tinanggap ni Yen ang masakit na katotohanan. Sinabi niya na mas lalo siyang nasaktan dahil may isang kasamaan siyang may maliit pa namang anak ang namatay at nakaramdam siya ng guilt kahit na wala naman siyang kasalanan. Ang pagtataksil ng kanyang pinsan ay masakit na sugat na hindi madaling gumaling. Malakas ang kaso ng taga-usig. Ang paglalagay ng cyanide sa 6 na bubble tea ay sapat na pumatay ng maraming tao. Nagpapakita ito hindi lamang ng intensyon, kundi pati na rin ng walang pakundangang pagwawalang bahala sa sinumang maaring mapahamak. Ang defense na nagsabi hindi dapat tinanggap ng mga staff ng ospital ang mga regalo ay hindi nagtagumpay laban sa napakaraming ebidensya. Maraming nagsasabi na ito ay pagsisisi sa mga staff kaysa sa tunay na salarin. Marami rin ang nagtaka kung may kinalaman ang mister ni Yen, ngunit walang ebidensya nagpapakita na siya may plano o kinalaman sa pagnanais na saktan ng kanyang asawa. Inamin niya ang pagkakamali at sinabi na tinapos niya ang relasyon kay Lai dahil hindi na niya kaya pang mabuhay sa ganoong sitwasyon. Pagkatapos ng deliberasyon, ibinigay na namang hukom ang kanilang hatol. Si Lai ay nahatulan ng kamatayan at inutusan na manatili sa kustodiya habang maisa sa katuparan ang parusa. Buong puso ang pagsang-ayon ng pamilya ni Hana sa desisyon ng korte. Walang apila, walang karagdagang kahilingan, isang hiling lamang na katarungan at ang pag-asa na walang ibang pamilya ang mararanasan ang ganitong walang saysay na pagkawala. Talagang mahirap maintindihan kung paano narating ng isang tao ang ganoong desisyon. Ang selos at desperasyon ay nagiging dahilan upang makagawa ang isang tao ng bagay na ikakapahamak o ikamamatay na hindi lamang isang tao kundi marami pa sana. Nabigyan man ng hustisya ang pamilya at ang pagkamatay ni Hana, pero hindi na maibabalik pa ang kanyang buhay. Hindi na nito kayang burahin ang sakit na nararamdaman ng isang inang nawala ng anak at mga anak na malungkot dahil lalaki silang walang ina. Hindi rin ito kaya maibsan ang sakit at trauma na naramdaman ng isang babaeng trinaido ng sariling pinsan at mister. At ang katotohanan siyang tunay na target ng panlalason. Hindi na rin mawawala ang guilt sa kanyang puso't isipan dahil may nadamay pa na ibang tao dahil sa kahibangan ng kanyang pinsan. Huwag magatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!